Magandang gabi uli mga kapatid. And we're happy to see each other again at dito sa Zoom. And praise the Lord for the safety trip back and forth of our dear pastor and dear mom. We're happy to have you back with us again. So again, we can see with Zoom, but at least we can see each other by face. And praise the Lord for all of His protection and guidance. We know that it's not a fun thing that you were there, but we believe that you still have joy and peace in your heart because your God was with our Savior. Thank you. We love you too. Okay. Itutuloy natin ating pag-aaral sa salita ng Diyos sa sulat ni Paulo. We are now on the second part of chapter 14. And it's a very good thing to learn more on Paul's explanation on the very controversial issue about the spiritual gift, the gift of tongue in particular. And this is what we are learning now. And thank you for your understanding na yung sa first part, naintindihan natin at alam natin kung paano at paano gagamitin ang mga kaloob ng Espiritu na sa atin in a proper way. So itutuloy natin ngayon. So you can open your Bible with me. 1 Corinthians 14, basahan natin 13 to 25. 1 Corinthians 14, 13 to 25. Dahil dito, kailangang manalangin ang nagsasalita ng iba't ibang mga wika na bigyan din siya ng kaloob na makapagpaliwanag nito. Kung nanalangin ako sa wikang iyan, nanalangin ang aking espiritu, ngunit hindi nakikinabang ang aking pag-iisip. Ano ang dapat kong gawin? Mananalangin ako sa pamamagitan ng aking espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pananalangin. Ako'y aawit sa pamamagitan ng espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pag-aawit. Kung nagpapasalamat ka sa Diyos sa pamamagitan ng espiritu lamang, paano makakapagsabi ng Amen ang isang taong naroroon ngunit walang gayong kaloob? Kung hindi niya naunawaan ang iyong sinasabi, mabuti ang iyong pagpapasalamat, ngunit hindi nakakapagpatibay sa iba. Nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat ako'y nakapagsasalita sa iba't ibang mga wika higit kaysa inyong lahat. Ngunit, sa pagtitipon ng iglesia, mas gusto ko pang magsalita ng 5 katagang mauunawaan at makakapagturo sa iba kaysa libu-libong salitang wala namang nakakaunawa. Mga kapatid, huwag kayong maging isip bata. Maging tulad kayo ng mga batang walang muwang sa kasamaan. Ngunit, maging tulad kayo ng matanda sa inyong pag-unawa. Ganito ang nakasulat sa kasulatan. Sabi ng Panginoon, magsasalita ako sa bayang ito sa pamamagitan ng mga taong may ibang wika, sa pamamagitan ng labi ng mga banyaga, ngunit hindi pa rin nila ako papakinggan. Kung gayon, ang kaloob na makapagsalita sa iba't ibang mga wika ay isang himala para sa mga hindi sumasampalataya at hindi para sa mga mananampalataya. Ngunit ang kaloob na makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos ay himala para sa mga sumasampalataya at hindi sa mga di mananampalataya. Kaya kung sa pagtitipon ng iglesia ay nagsasalita ng iba't ibang mga wika ang lahat, ay may dumating na mga taong walang gayong kaloob o hindi sumasampalataya, hindi kaya nila sasabihin na babaliw kayo? Ngunit kung ang lahat ay nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos at dumating doon ang isang taong walang gayong kaloob o hindi sumasampalataya, malalaman niyang siya ay makasalanan, hahatulan siya ng lahat ng kanyang naririnig at mabubunyag ang mga lihim ng kanyang puso. Kaya't luluhod siya, sasamba sa Diyos, at sasabihin niyang tunay ngang kasama ninyo ang Diyos. Lord, salamat ulit sa gabing ito. Salamat sa iyong patnubay sa bawat isa. Salamat sa iyong proteksyon.
Salamat sa yung turo sa amin sa pamamagitan ng mga salita. Ikaw ang aming Diyos, ang kapangyarihan sa lahat. Dapat ka namin papurihan, dapat ka namin pasalamatan. At ikaw ang nakakaalam ng aming buhay. Ikaw ang nagplano sa aming buhay. Ialay namin ang aming sarili, ialay namin ang aming buhay sa iyo. At hingin din namin yung paglinis ng aming mga puso upang maintindihan namin ang iyong mensahe ngayong gabi para sa buhay namin, para sa katitibay ng aming pananampalataya sa iyo. At pray na ikaw ang mag-guide sa bawat isa, clear our minds and our thoughts, that we can focus and we can have full attention in your word and your message. And this is the important thing in our spiritual life. And I pray that you would also help me and guide me to share your word to my brothers and sisters now, and that your word will be proclaimed, and that you will be glorified. In Jesus' name. Amen. Tulad ng nasabi ko kanina, naumpisahan natin ang pag-aaral nito, the first part. Ito yung second part, so may third part pa rin tayo. Ito yung explanation ni Apostle Paul nung sinasabi niya yung mga kaloob ng Espiritu, the spiritual gift. And particularly sa dalawang bagay ang binigyan ng halaga ni Apostle Paul dito. The gift of tongue and the gift of prophecy, o yung pagsasalita ng iba't ibang wika, o ang pagsasalita ng mensahe mula sa Diyos. At sinasabi nga din ni Apostle Paul na sisikapin natin magkaroon ng kaloob ng Espiritu, pero bigyan ating halaga o pahalagahan natin ang pagsasalita ng mensahe mula sa Diyos. At ito yung meron tayo ngayon na salita, ang Biblia, ng salita ng Diyos ang siyang pamamahagi natin. Okay? So, sa chapter na ito, yung sinasabi ko, ini-explain ni Apostle Paul kung paano gagamitin in a proper manner, no? Sa tamang paraan, ang mga gift na meron tayo. Particularly sa sinasabi ko na the controversial gift, the gift of tongues. Dahil the Corinthian believers are focused on that kind of gift. And unfortunately, kaya medyo nagkaroon ng kaguluhan sa church ng Corinthian because they are using the gift for the personal use, and they're using their gift for their own pride and arrogance, na mapapakita na mayroon silang gift na ganon. But in reality, lahat tayo, ito inulit ko palagi, na lahat tayo ay mayroong spiritual gift, at least one, at gagamitin natin sa tamang paraan, gagamitin natin for the very purpose of glorifying God. Okay? Pagpupuri o pagbibigay kaluwalhati sa Panginoon. And another thing also na binigyan din ng emphasis ni Apostle Paul dito, na gagamitin natin ang kaloob ng Espiritu na meron tayo para sa pagpapatibay ng iglesia, to build up the church, to build up one another, to encourage one another. In fact, Paul encouraged everyone to seek a gift, yung sinasabi ko kanina, that gives emphasis sa pagsasalita ng mensahe sa Diyos, o ang Biblia na i-share natin sa ating mga kaibigan, lalong-lalo na sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. The Word of God, ang Biblia, ay simple and clear way that everyone can hear, can understand, be encouraged, and become strong in their faith for the purpose of glorifying God in the worship. Kaya nga, sa worship natin, so ito lagi kong sinasabi sa ating Sunday worship, sa ating weekly studies, Bible studies, Bible sharing, or prayer meeting, or kahit sa ating klaseng gatherings na meron tayo, laging ang Biblia ang ating pag-uusapan, no? Dahil nakatipon-tipon tayo dahil sa salita ng Panginoon. At yun ang bibigyan natin ng halaga, ang kanyang mga salita. Yun ang ipamumuhay natin sa araw-araw. So the last time, we ended up na sinasabi sa verse 12, at babasahin natin mula sa verse 10 para maintindihan natin, because yun ang karugtong sa ating text ngayon from verse 13. Kaya sabi niya dito, maraming iba't ibang wika sa daigdig,
at bawat isa ay may kahulugan. Ngunit, kung hindi ako marunong ng wikang ginagamit ng aking kausap, hindi kami magkakaintindihan. Ito yung verse 12 na sinasabi ni Paul. Yamang naghahangad kayo ng mga kaloob ng Espiritu, sikapin ninyong sumagana kayo sa mga kaloob na makakapagpatibay sa iglesia. Okay? Ito yung laging binigyang diin, binigyang emphasis ni Apostle Paul, na ang gagamitin natin ng ating gift na meron tayo para sa ikakatibay ng iglesia, sa ikakatibay ng bawat isa. Encouragement ng bawat isa. So sabi dito that every nation in the world has their own language spoken, and that language has a significant meaning that they themselves can understand. Okay? Bawat bansa dito sa mundo ay may kanya-kanyang salita, may kanya-kanyang wika. And even sa Philippines, no? Ilang beses ko itong sinasabi. Kahit sa Pilipinas mismo, we also have different dialects. But sometimes we cannot understand each other. Okay? But all of these words, lahat ng mga wika nyo, lahat ng salita nyo, kahit hindi tayo magkakaintindihan lahat ng Pilipino, those are very significant words sa ating mga dialect. Now, it is also obvious that when they go to another country, they cannot also understand the language spoken, so there it needs to be an interpretation or translation. Ito din yung binigyang diin ni Apostle Paul, lalo na sa paggamit ng pagsasalita ng sarili-sariling wika. Dahil it's useless na magsasalita na hindi naintindihan. Okay, sinabi ko the other time, na kung magbisaya ako dito, siguro tatawanan nyo lang ako at hindi nyo maintindihan kung anong sinasabi ko. No? Pasalamat tayo kahit sa atin sa Pilipinas na halos every province, every region ay may kanya-kanyang dialects, but then we have one national language, Tagalog. So at least mga Pilipino magkaintindihan pa rin tayo. So yun ang importante. At kung may mga bagay man na hindi tayo magkaintindihan, at least may isa na mag-explain o mag-translate o mag-interpret. No? It is useless that you will go to the place and talk in your own language where people cannot understand. Okay? Paul said in verse 12 that we need to seek and understand the gift of the Spirit that can be used to build up the church. Okay? Ito yung lagi niya sinasabi. Hindi ko lang naibilang sa chapter na ito kung ilang beses niya sinasabi, but ito yung binigyan niya ng emphasis. To build up one another, ikakatibay ng iglesia, to encourage one another. Yun ang importante. Okay? In fact, sinunod ko pala ito. If you notice, Paul used several times the word or phrase to build up the church, for this is the very reason of our fellowship together. Okay? Bakit nagkaroon tayo ng fellowship? Bakit nagkaroon tayo ng Bible study? Bakit nagkaroon tayo ng prayer meeting? This is to encourage everyone. No? Yun din ang sinabi sa sumusulat sa Hebrews 10:25. Ito din yung lagi kong pinaalala sa iba. No? Na lagi tayo, ang hindi natin hindi natin pakawalan ang pag-meeting, ang pag-fellowship, dahil yun ang importante. Dahil sa ating fellowship, makapagbigay tayo ng encouragement ang bawat isa, we can build up one another, and that we can always be strong and united with the love of God. Paul also encouraged to speak the message of God inside the church body, which is among the believers. Kaya kung mag-usap-usap tayo tungkol sa salita ng Panginoon. And also outside, when we go outside, especially when we're with the non-believers, so that also they can also understand what we believe. Ano yung pananampalataya natin? Ano yung bakit binabasa natin palagi ang salita ng Panginoon? Dahil ito ang nagdadala ng kanilang kaligtasan. So ito yung importante. Ito yung laging ini-emphasize ni Apostle Paul. In fact, sa dalawang gift na ito, na pagsasalita ng iba't ibang wika at saka pagsasalita ng mensahe sa Diyos, mas binigyan ng importansya ang pagsasalita ng mensahe sa Diyos at ng klaro na pagsasalita. Ngayon, sa sinasabi ko, meron na tayong sa Biblia. So ngayon, itutuloy natin ang ating pag-aaral. Tingnan natin sa verses 13 and 14 kung ano sinasabi niya dito. If we thought or we believe that we have this gift of speaking in tongues or other languages, we need to make it sure that we ourselves
understood what we are talking and interpret the same to explain the meaning of those language. Okay? Kung iniisip natin na binigyan tayo ng kaloob ng Espiritu na makapagsalita ng iba't ibang wika, yun ang ipagdasal natin dahil siguro dinidesire natin na magkaroon tayo ng ganon. Isa din sa prayer natin, isa din sa i-desire natin na maintindihan din natin kung ano yun. Tayo mismo, maintindihan natin kung ano yung sinasabi natin at nang ma-explain din natin sa iba. Kaya dito sa niya sa verse 13, dahil dito kailangang manalangin ang nagsasalita ng iba't ibang wika na bigyan din siya ng kaloob na makakapagpaliwanag nito. Yun ang tunay na gift of tongue. Hindi yung kung ano-ano lang sinasabi na ikaw mismo hindi ka nakaintindi kung ano sinasabi mo. No? Kung ikaw mismo hindi mo naintindihan ang sinasabi mo, lalo na yung nakikinig na hindi maintindihan. Minsan nga, di ba? Iwan ko kung napansin nyo, kung tayo lang mag-usap-usap, magsasalita tayo ng Tagalog, hindi ba minsan sasabihin natin, ano yung pinasasabi mo, hindi ko naintindihan? O, Tagalog na nga yun. Pareho ng Tagalog yun. Sa sinasabi pang, ano yung sinasabi mo, hindi ko naintindihan? Now, much more, kung magsasalita tayo ng ibang wika, na tayo mismo, hindi rin nakaintindi. So, it will not build up. Hindi nakakatulong ng bawat isa dahil walang naintindihan. So, kaya, kahit marami ka pang sasabihin, kung hindi naintindihan ng tao, and that's all useless. Again, we need to be reminded that in the previous chapters and verses na nabasa natin sa 1 Corinthians, Paul explained that some of the spiritual gifts are temporary, used in a particular situation, and one of these gifts is the gift of tongue, which is no longer in common use of our church today. Okay? Ulitin ko, yung gift of tongue ay nangyayari yon nung nangyayari sa Acts 2. Okay? Na kung saan nagpipray ang mga apostles, maraming mga taong dumating, mga strangers, mga foreigners na dumating, at binigyan sila ng kaloob ng Espiritu na makapagsalita upang ang mga taong nandoon ay makaintindi kung ano ang mga sinasabi nila. And that's a very particular thing. Now today, ilang beses ko din akong sinasabi, we don't need those things because we already have the written Word of God. Different languages, different versions, different languages and versions sa Biblia na meron tayo. And we can understand that. We have the complete Word of God, the Bible, in different versions, different languages, and even in different dialects. No? To reach out all over the world. Again, the purpose is to build up one another. Siguro kung hanggang ngayon, itong Biblia na nakasulat dito, ay nakasulat pa sa Aramaic o nakasulat pa sa Greek, eh di ano maintindihan natin? Di ba wala? So again, the Holy Spirit used the people na makapag-translate from the original version para ma-distribute to the whole nation or to the whole world sa iba't ibang wika at nang maintindihan ang salita ng Panginoon, maintindihan ang mensahe ng Diyos. Okay? And again, ito lagi kong sasabihin, lagi kong uulitin na the very purpose is to build up one another para tayo ay mag-grow spiritually. In fact, later on, makikita natin ang sinasabi ni Paul na hindi tayo nagiging bata palagi. We have to grow in the knowledge of Jesus Christ. Verses 15 to 19, Paul talks about praying or singing and thanksgiving. Isa din to sa mga bagay na dapat nating intindihin, dapat nating malaman. Okay? Sa Matthew 6, 5 to 14, hindi natin basahin lahat yon, pero I hope that you remember, ito yung tinuturo ni Kristo mismo sa atin, the model prayer, not the memorized prayer. Okay? I would like to emphasize that. Model prayer na tinuturo ni Kristo sa atin so that kung mag-pray tayo, alam natin kung paano natin gagawin yung ating prayer. Dahil hindi lang din na mag-pray na basta na lang kung ano na lang sinasabi, na ganun din hindi naiintindihan ng lahat, hindi naiintindihan ng karamihan. In fact, ang sabi niya sa particular sa Matthew 6 verses 7 and 8, ang sabi niya, sa
pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama ang nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. So that's the very important thing also. Na sa ating prayer, kailangan ang main content ang sinasabi natin. In fact, I would like to make this an opportunity to remind everyone na sa ating community prayer, hindi na kailangan na very long prayer. When you pray alone, go to your room, yung sanabi dito sa Matthew 6, you can say to God even the whole day. You can talk to God even the whole day. No? But when you're in community prayer, kailangan concise and precise yung prayer natin na maintindihan. Kaya lang sabi, ni-remind din ni Jesus, na sa panalangin niyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan gaya ng ginagawa ng mga hintil. This is one thing na yung nagpipray sila even sa streets para lang makita o marinig ng mga tao sila nagpipray. And that's, hindi ko maka-answer. Pero hindi yun ang magandang dapat na gawin. Okay? So, sabi niya, dahil akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba na nila sinasabi. Ito yung mga ginagamit ng mga pagan practices. Na pupunta sa labas, magpipray, magpakita ng mga tao, nagpipray sila, kahit anong sasabihin nila, para lang mapikita ng mga tao, ma-impress sa mga tao. But then Jesus said, those are walang kabuluhan. Ang sabi niya dito. Okay? So this is the, dahil isa pa din dito, dahil alam natin na when we pray, kung magdasal tayo, at the very end of our prayer, we pray this in Jesus' name, Amen. Now, Amen, the word Amen is also important. Why? Dahil yung word na Amen is something like a confirmation na you agree of what He said. Now, ngayon, paano sasabihin ng isang tao, paano sasabihin ng nakikinig na Amen kung hindi nga nila naintindihan ang sinasabi mo? Di ba? So, basta na lang siguro, ay, nag-amin kasi yung iba, yung amin na lang din ako. E di wala din, useless din, walang meaning. When you see the word amen, meaning you confirm, you agree, sumang-ayon ka sa kanyang sinasabi, kaya sinasabi mong amen. Okay, ito yung sinusunod. The mistake many times is that in our prayer, we are talking things which really don't build up one another, and it is difficult to say amen if people do not understand or may be offended of your prayer. Isa dito sa mga bagay na tandaan natin. Okay? It's good to pray our brothers and sisters that they need prayers, but then we also careful din tayo sa mga term na gagamitin natin. Careful din tayo sa sasabihin natin. Dahil imbis na nag-pray tayo para ma-encourage, para ma-build up, ang prayer natin na nakapag-discourage tuloy. Lumayo tuloy. So, imbis na ma-build up, lumayo tuloy. Dahil na-offend sa ating prayer. Dahil siguro sa term na ginagamit natin. So, isa din to sa mga bagay na tatandaan natin. That's why saying amen is a confirmation of what was being said, so we need to make it sure that it will encourage everyone to be strong in the faith and not sending them away. Dahil nawalan ang purpose. Ang purpose dito is to build up one another, to grow in the knowledge of Jesus Christ, to become mature, that then because sa sinasalita natin na na-offend ang tao, ay nawala tuloy. Another thing, singing, na sinasabi din ni Paul dito. Singing also one thing. Now we will sing praises to the Lord with gladness from our heart, understanding the words and praises of the song. Isa dito, lagi dito ini-encourage sa bawat isa, that when we sing the song, praising songs, hindi lang na basta kumakanta lang tayo. We have to, kailangan if you feel natin ang mga words of the song, anong ibig sabihin ng kantang iyon?
Hindi lang, well, sa bagay, unfortunately, hindi naman tayo lahat magagandang boses. Pero at least, pasalamat tayo sa Panginoon and makakanta pa rin tayo kahit medyo sintonado ng kaunti. But the important thing is that we know and understand the message also of the song. Kaya itong sinasabi, kaya ito yung sinasabi ni Apostle Paul dito sa verse 15. Ano ang dapat kong gawin? Manalangin ako sa pamamagitan ng aking espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking panalangin. Ako'y aawit sa pamamagitan ng espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pag-aawit. Okay? So habang umaawit tayo, we absorb the message of the song. We absorb the words of the song. Kailangan maintindihan natin. Dahil yung kanta din yun ay also speaking of ourselves and speaking of others and speaking of worship to God to build up one another. Okay? Ito lagi kong uulitin sasabihin. Dahil ito din ang sinasabi ni Paul dito, to build up one another. Ito yung pinaka-importante na mensahe dito. In Ephesians 5:19-20, Ephesians 5:19-20, sabi niya dito, sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umaawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? This talks about our normal, even sa ating normal conversation. Kailangan may songs or hymns or awiting spiritual. Yun ang nakakatulong. Di ba karamihan din sa ating mga sharing, no? Sa iba sa atin na mag-share na kung malungkot tayo o may problema tayo, may suliranin tayo, we can be comforted with the songs. Ikakanta natin. At yun ang makapagpatulong sa atin na medyo maluwag-luwag yung ating pakiramdam. Okay? Basta importante, alam natin kung anong ibig sabihin ng kantang yon. We can also give thanks to God for the gifts He has given to us, but if it is used not in a proper way, then it has no meaning and no effect. Okay, ito yung laging ini-emphasize ni Paul. Gagamitin natin sa tamang paraan. Dahil ito yung sabi niya sa verse 19, dito sa Corinthians. Ngunit sa pagtitipon ng iglesia, mas gusto ko pang magsalita ng 5 katagang mauna-unawaan at makakapagturo sa iba kaysa libu-libong salitang wala namang nakakaunawa. Okay? What Paul would like to emphasize here is that he was not against the use of the tongue. Hindi naman siya kontra doon sa paggamit ng tongue, but only to explain the proper use of it. Sa tamang paraan gagamitin dahil it is not because what matters most is not the quantity of words you are saying, but the quality or the content of the message. Okay? Kahit ngayon mismo, kahit pa mag-preach ako dito, magsisermon ako ng 3 hours. Kung hindi nyo naintindihan ang sinasabi ko, di walang meaning yun. Basta lang sabihin, 3 oras ako nag-preach dito. Pero wala namang naintindihan ng mga tao. So mas mabuti pa, even those 30 minutes, but it is complete information and complete lessons na maintindihan ng karamihan, maintindihan natin, maintindihan sa lahat. Okay? Dahil, minsan pa rin, pag masyado nang mahaba ang sermon, ay ang tendency ay maano na yung iba. Inaantok na siguro yung iba. No? So kailangan, mas mabuti lang maikli, pero concise and complete message, impact. Okay? So hindi na kailangan na marami pang paligoy-ligoy, marami pang sasabihin, direct to the point, direct to the message. Verses 20-25, no? Dito rin, Paul reminded, okay, sinasabi ko kanina, Paul reminded of our spiritual maturity. Okay? Lagi itong sinasabi na tayo'y magiging mature sa ating faith. Huwag tayong laging bata. Kaunting problema lang, wala na. Na-discourage na agad. Kaunting ano lang na maririnig natin, na wala na.
Ilang beses ko rin sinasabi na kailangan ang salita ng Panginoon ay nakaugat sa puso natin. Para kahit anumang bagyo, anumang storm na dumating sa buhay natin, mananatili tayong nakatayo sa ating pananampalataya. Dahil hindi sinasabi ni Kristo na kung tayo susunod sa Kanya, ang buhay natin ay relax na. Hindi. Susunod din tayo sa nangyayari kay Kristo na nag-sacrifice din siya. No? Pero alam natin na sa ating sakripisyo dito, in the end, we can have glory with Him forever. Okay? So, maturity. Kailangan magiging mature tayo. Dahil, yun ang sinasabi ko, kahit naman siguro, magsalita ko dito ng 5 hours, kung wala tayong maturity sa ating pag-iisip, wala ding mangyayari. No? Wala tayong maturity sa ating pag-intindi sa salita ng Panginoon, wala ding mangyayari. We can be children when it comes to sin. Okay? So, anong ibig sabihin? That we can be children when it comes to sin, so we can be innocent in sinning. No? Magiging bata tayo pag tungkol sa kasalanan, na parang ang bata kasi parang hindi nila kung anong ginagawa nila. Di ba? But we must be adult when it comes to understanding. Okay? Pag kailangan ng maturity ang pag-intindi ng salita ng Panginoon. Again, the very purpose of the message of God is for the people to understand it. Now, to the non-believers, for them to know the truth, okay, ito yung salita ng Panginoon, para sa mga hindi pa sumasampalataya, para malalaman nila ang katotohanan. While sa atin na mga believers, ang salita ng Panginoon ay mag-build up ng bawat isa, mag-encourage ng bawat isa. Kaya yun ang sinasabi ng Biblia, love one another, encourage one another, pray to one another. Okay? Para tayo mananatiling sulit, para ang Filipino Bible Church ay magiging always united in the love of Christ. Simple terms and simple language where people can understand what was being said is important. That's sabi ni Paul dito sa verse 21. Ito ay kinote niya sa Isaiah 28, 11 and 12. Sabi niya dito, ganito ang nakasulat sa kautusan. Sinabi ng Panginoon, magsasalita ako ng bayang ito, sa bayang ito, sa pamamagitan ng mga taong may ibang wika, sa pamamagitan ng labi ng mga banyaga, ngunit hindi pa rin nila ako papakinggan. Bakit? Hindi nila pakikinggan dahil hindi nila naintindihan. No? So kahit ano pang sasabihin natin, gaano kadami sasabihin natin, kung hindi naintindihan ng tao, ang lahat yon ay useless, walang kabuluhan. Dito sa verse 22, Paul also explained what happened in Acts 2, no? Na kung saan the Holy Spirit made manifestation to the apostles speaking in languages that people around can understand what they were saying. This is another emphasis. Paul said that speaking of the message of God is more important than speaking in tongues. Okay? So, kailangan klaro yung ating pagsasalita. In fact, I hope and I really pray na itong sinasabi ko sa inyo ay klaro din at naintindihan ninyo. Dahil ito din yung sinasabi sa Biblia. In fact, dito sa, kung babasahin niyo uli, I would like to invite you again, no? To read again this chapter 14, no? Read and read, because Paul made a very clear explanation on the use of that spiritual gift, especially sa tongues and prophecy. In fact, dito sa verses 23 to 25, this is also very important in our church today. If you have noticed, no, the Filipino Bible Church applied this principle. Bakit? Ano bang sabi niya dito sa 23 to 25? Kaya kung sa pagtitipon ng iglesia ay nagsasalita ng iba't ibang mga wika ang lahat, at may dumating na mga taong walang gayong kaloob o hindi sumasampalataya, hindi kayo nila sasabihin na babaliw kayo, no? Then sa church natin, hindi natin may iwasan. In fact, we'll be very happy, no? We're very glad na may mga taong pumupunta doon, mga bisita natin, na minsan din hindi lang mga Pilipino, ibang mga foreigner din na mga kapunta. So kung hindi nila naintindihan, ang sinasabi natin doon, wala silang interest. That is why, one of the things that we practice sa Filipino Bible Church, no? Dahil sa ngayon, we have
me preaching, we have Pastor Frank preaching. Kung mag-preach ako Tagalog, kung mag-preach si Pastor Frank English, and then recently we also have Giancarlo speaking in Italian. So sometimes may mga bisita din tayo. So sa preaching natin sa ngayon, we have 3 languages na. Tagalog, English, at Italiano. Okay? Now, ano ginagawa natin sa church natin para maintindihan natin lahat? In fact, it is also reminded, before we start the sermon, before we start the message, lagi natin sinasabi, sino ba ang gustong magkaroon ng translation? Dahil, siyempre, kung hindi natin naintindihan, especially tayo, na hindi naman lahat tayo mga Pilipino na nakaintindi masyado sa Italiano, so kailangan tatanong natin, sino bang gustong may translation? Bakit tinatanong natin yan? Dahil ang purpose is para maintindihan kung ano yung sinasabi ng preacher. Dahil tayo doon, na hindi tayo makaintindi ng Italiano, nagpapretend lang tayo na basta nakikinig, wala naman naintindihan. Pagkatapos ng service, sasabihin, anong naintindihan nyo? Ang yun ako ng lesson? Bu. Yun ang masasagot natin. Bu. Wala akong naintindihan, dahil Italiano kasi. No? So, the purpose is not valid. Dahil hindi naintindihan ng tao ang mensahe na gustong iparating ng Panginoon. One thing also, na pinapractice sa ating church, that if we have people visiting our church, we try to make it sure that they understand what we are doing and to give more impact on the message of God. So ganun din, kung may bisita na dumating sa atin, foreigner man, o kung anong language man, tatanungin natin, makaintindi ba kayo ng English? Makaintindi ba kayo ng Tagalog? Because if not, we will have Melody, we have Erica, we have Honey Grace to translate for you. Again, what is the purpose? Para maintindihan ang mensahe ng Diyos na gusto niyang parating. Bakit? Dahil sabi ni Paul dito, sa verse 24, ngunit kung ang lahat ay nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos at dumating doon ng isang taong walang ganung kaloob o hindi sumasampalataya, malalaman niyang siya'y makasalanan, hahatulan siya ng lahat ng kanyang naririnig at mabubunyag mga lihim ng kanyang puso. At luluhod siya, sasamba sa Diyos at sasabihin niyang tunay ngang kasama ninyo ang Diyos. Now, we also experience this sa ating church. Marami tayong mga kaibigan, mga Pilipino na dumating siguro sa ating mga evangelistic program o kahit sa ating Sunday services na may mga Pilipino kaibigan natin dumating. Sila mismo din ang maka-notice the difference. Why? Because of the presence of God in our life. Because of the Holy Spirit in our life. Because of the love that we have na napakita natin sa kanila. And then kung pumunta sila doon, marinig nila ang mensahe ng Diyos, malalaman din nila na ang tao ay isang makasalanan at kailangan nila ng isang tagapagligtas na si Jesucristo lamang. Yun ang purpose. Kaya, ito'y lagi natin pinapractice sa ating church. Of people who can hear the gospel and be convicted of their sins, and they come to know Jesus as their Savior with the confirmation that God is present in the lives of the FBC family, which was mentioned here in verse 25. Kaya anong mangyayari? Matutuwa tayo, nagagalak tayo, dahil ang tao ay naintindihan ang mensahe ng Diyos. Ngayon, kung pupunta doon ang mga tao at hindi nila alam kung ano sinasabi natin at hindi lang din natin pansinin, hindi natin bigyan ng pagkakataon na maintindihan nila, again, the purpose is useless. Dahil ulitin ko, katulad ng sinasabi ni Apostle Paul dito, the purpose is to glorify God and to build up one another. And that for everyone to grow and be matured in the knowledge of Jesus Christ. So, importante na hindi lang kung ano-anong sasabihin natin, importante na iparating natin sa ating mga kaibigan, lalo na hindi pa sumasampalataya, ang mensahe mula sa Diyos. Let's pray. Lord, salamat ulit sa
gabi ito. Salamat sa iyong mga salita. Salamat ulit sa explanation ni Apostle Paul tungkol sa kaloob ng Espiritu Santo na gagamitin namin sa tamang paraan. Bigyan namin halaga ang kaloob na magsasalita ng mensahe mula sa Diyos, ng inyong mensahe para sa aming mga kaibigan na hindi pa, o kapamilya na hindi pa nakakilala sa iyo. Tulungan mo bawat isa na magiging matatag, magiging strong, at magiging clear ang aming pagsasalita ng inyong mensahe para maintindihan ng mga karamihan. At ipakita namin ang aming pag-ibig na galing din sa iyo. Sa pangalan ng Jesus. Amen. I feel very bad that I was not able to answer many of your wonderful notes. My 70th birthday, many of you expressed your wonderful wishes to me and many expressions, and the video was wonderful. I enjoyed it so much, and I appreciate all the effort that went into that. So many of you recorded and had such creativity, and I really appreciate Kim and all his work that he put into it, and Melody, and many of you. I'm sure it was not easy to do that, and it was so wonderful that day. And then the next day I received word of my father dying, and so you go from one extremely happy day to a very sad day the next day, and then trying to organize a trip to America in a time when there's COVID, and it was really a big mountain, and God really miraculously provided and made the trip possible. We didn't know for sure we'd be able to make it. We packed our suitcase and went to the airport without tickets, and were able to get them at the last minute. And as soon as we got the tickets, we walked on the airplane. It was incredible, and God protected us. We didn't have to quarantine in America, so we were able to spend the time with my family. My mother had a very difficult time accepting the death of her wonderful husband of over 70 years. But after we had been there for several days, she started making good progress of eating and sleeping, and it was great to see her great improvement. She was so bad off, they thought maybe she was going to die too. We actually thought that she was going to die before my father, and so any rate, we're just glad to see that she's recuperating now, and we thank you for your prayers. I'm very sorry that I was not able to respond to all your expressions of wishes for my birthday, but then also your condolences for my father's passing away. We really, really appreciate it. And we're feeling very overwhelmed right now with so much being away for 2 weeks and trying to catch up. But thank you for your patience with us, and we are so appreciative of your love and your concern, your prayers, and you are very special to our hearts. God bless you all.